yun no, bali part 2 tayo sa ano, update natin dito sa Dakbayan sa Davao. Like, tingnan natin kung meron bang mga kakaibang galaw dito ng mga tao, kapulisan, o ano, depende no, kung meron tayong ano, ma-observe dito na ano siya, kakaiba, mga unusual na mga movements sa Matrix. Mga checkpoints no, ganun na talaga pag ano, diba, pag may uhulihin. So yung mga entry and exit points palitin natin, yun no, yung ganap kaya no, kaya Pastor Apuro Kibuloy nung huli, nung siya hinuli, nag-deploy ng mga taga Luzon na mga kapulisan. So yun na inspection, ano yun, sa Comelec. So walang kinalaman yun sa paghuli kay Duterte, kay President Duterte Digong. So itong sinakyan natin na ruta ay bound for Buhangin in HA. Hindi ko alam kung itong si Kuya ang driver meron itong na-observe na kakaiba no, mula lang ng umaga hanggang ngayon. Masara sa kanag sa gado-gado ko drive ka adlaw. La 7 sa buntag. Naghandog mga pulis. Napansin mo? Asa dapit? Banda. Bahada. Asa pag yun? Adre, normal naman din kaya ano gini, City Hall. Asa sa Bahada? Okay. Sa kanak, Comelec raman na. Okay. Kaya sa airport naman ko na mga pulis airport, kaya ko lang sa Digong Dakpo na. Dakpo na daw. Na yung mga Ilocano na mga pulis, mga taga Davao ba? Siyempre kung taga Davao ka nga pulis, magduduha jud dakop kay Digong kay ato agod na agod no. So ang gi-deploy doon ni Marcos diri mga taga laing lugar na mga pulis. Ato abi sila tuwa sila Digong si Sara karon sa Hong Kong. Sabot pasabot pag baba nila sa airport, dakop na yun no. Okay. Ay wala man na sa mga kalaban, mga Marcos, wala na sila hana. So yun no, sabi ni Kuya daw Bahada means ano yan, yung sa ilalim ng tulay. So normal lang yun. Normal lang yun na may police doon, visibility kasi ano yun presento, may police precinct doon sa area na yun na sinabi ni Kuya. Tsaka tawag na ito, Comelec no, Comelec checkpoint. Wala lang, normal lang dito no, seems to be normal ang natin dito sa Davao, ating ambience. Walang mga medyo kakaibang mga galawan. Pero yun lang. Sa mga ewan ko lang kung may nanonood ngayon na taga-airport. So tara tayo mamaya pupunta ng airport kung pwede pa sa oras no. Sige, try natin pumunta mamaya kung pwede ba yun. Pwede pang puntahan sa oras. So yan lang, balik sa kilala dito. Ito yung daan dito, downtown Davao, si Emerico Street. Night market. So yun lang ha, sa mga makapanood dito ngayon, check nyo yung yung Facebook page ni Tio Moreno. Tio, T-I-O, yun ang spelling, T-I-O Moreno. May mga siya, mga continue sa kanyang update ngayon sa kanyang Facebook page. Kasi may mga taga Davao nga na nag-share
ng kaya observation sa Davao City today, Sunday, March 9. Tungkol sa presensya ng mga kapulisan sa mga entry and exit points. May mga checkpoints. Tapos yun nga ang lingwahe ng mga kapulisan ay Ilocano, Tagalog. So, di ba? Kayo, papayag ba kayo na hulihin si Tatay Digong? Pero syempre, di naman takot yung mga yan na hulihin. Ang mahalaga, nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo dati, na sabi pa niya, kahit padalhin siya sa siya papunta sa impyerno, basta ang kanyang mga nasasakupan, mga kababayan ay nakatira sa paraiso, ganoon. Sabi nga di ba ni Risa Ontiveros, kung pinagsisihan ba niya ang kanyang ginawa. So sagot niya lang naman ay hindi, di ba? Bakit niya pagsisisihan ang isang bagay na pinangarap niyang gawin para sa kanyang bayan? So sayang yung pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte. At the same time, sabi niya rin na kung magiging presidente siya ulit, o ulitin niya ulit yun, di ba? So in short say, ganyan sila ka-firm, decision maker talaga. Ganyan sila mag-decide, ganyan sila gumawa ng mga bagay, no? Talagang pinag-iisipan, hindi yung basta kaya trip-trip lang. So firm sila, no, sa kanilang mga policies. Ganoon naman talaga. Yun ang essence ng isang leader. Unbothered. I mean, hindi man sa unbothered. Kumbaga paano sila, no? Wala silang pakialam sa masasagasaan. Basta ang importante, mapapakinabangan siya ng mas maraming mamamayan, di ba? Example na natin dyan, ha. So you were talking about drug war. So syempre masasagasaan doon yung mga drug lord, mga drug pusher, mga narco politicians. So sila yung masasagasaan sa pulisiya ng anti-drug war campaign. Anti-drug campaign ni Tatay Digong. So syempre iiyak yun, no? For example, sila ba umiyak sa drug war campaign ni Tatay Digong sa kanyang administration? Siyempre, for example, yung si Parohino, di ba, ng Osamis, and Espinosa ng Albuera Leyte, tsaka yung mga celebrity, no? And mga celebrity, mga elitista, mga sikat na nagdodroga pala. Grabe, no? Yung time ni Digong, doon natin napagkamalan na ang dami pala nating mga drug user ng mga public officials na nagsusurrender. Takot sila. Yung kay yung kay Luistro ba yun? Yung Congressman Luistro ng Batangas. Di ba yung kanyang asawa na nag-addict, itinago niya, ikinulong dahil takot siya na yun ang matukhang. Ito na yan dito, downtown pa rin, Bahada, JP Lauren. Science, sa Bauman Science.
Ayun no, so seems to be normal lang dito sa Davao City. Siyempre, di naman yan isa sa publiko nila, no? Kung anong plano nila kay dating Pangulong Duterte. So sila lang nakakaalam kung anong gagawin ng mangyayari the next hour, mga few hours, no? Or next few hours or next few days. Sila siguro maraming thank you sa mga nanonood dyan, no? So sabi nga doon, papayag ba daw tayo mga taga Davao na huhulihin? Or papayag ba tayo mga Pilipino, no, in general, na huhulihin yung dating natin presidente na si Duterte? Dami nagawa no, na tatas siya lang. Hinahanapan talaga siya ng butas kasi galit ka talaga sa kanya yung mga NPA, mga narco politicians, mga kurakot, no? Isa yan, mga kurakot, kasi sa time nila hirap nakakurakot sa time ni Digong. Yung mga kalsada, yung mga infra projects ng mga congressman, hindi sila masyadong makakakurakot nung time ni Digong, kasi nga hindi na dinadaan sa kailang mga kamay yung mga proyekto, diretsohan na rekta na sa pinaka LGU, di ba? Ganun yun eh. Tapos yun lang, kaya ngayon hindi na sila papayag ulit na magkakaroon pa ng ibang Duterte sa magiging pangulo, no? Hindi sila papayag niyan kasi wala, mangangayayat yung bulsa nila. So, yun yung mga galit sa yun yung mga galit sa mga Duterte, yung mga kurakot, mga narco politicians, mga drug lord, mga drug user, drug pusher, basta lahat na, no, mga illegal, mga salot sa bayan. So, sila yung mga galit sa mga Duterte, kaya kahit pa sobrang daming nagawang magaganda ng mga Duterte, wala silang pakialam doon. Ang kailangan minamatter is yung pwede lang makurakot sa bayan. Pakialam nila sa mga Duterte, di ba? So tayo mga Pilipino, mga normal citizens, tayo yung mga mga nakinabang sa polisiya ng mga Duterte.